Story time about sa pinaka-worst na ginawa ni mama ngayong December. I'm Perlas, 18 years old and meron akong boyfriend na si TJ, isang marine student. This December, nag-expect na ako ng gift galing sa boyfriend ko kasi first Christmas namin as a couple ngayong taon. Pinilit niya akong sabihin kung anong wish kong gift this Christmas. Sinabihan ko na nga siya na siya ang bahala kahit ano, pero kung may chance, gusto ko sana ng gold necklace. Sinabi ko sa kanya, let me walk you through kung paano napunta sa iba ang gold necklace na dapat nakasabit ngayon sa leeg ko. Nag-exchange gift kami last week kasi uuwi siya ng Ilocos sa December 20 para dun mag-celebrate ng Pasko kasama ang family niya. Nag-order na siya ng necklace para sa akin sa Marigold. Alam nyo na yan, yung sikat na TikTok na nagbebenta ng gold. Pinili niya yung gold pendant na may heart kasi sabi niya, yan kasi ang afford ko at alam kong bagay sa'yo. Kailangan mo ng something na magpaparemind sa'yo na you are worth it. Kinikilig ang above. Sino ba naman ang hindi kikiligin, di ba? Alam niyo yung feeling na finally may nag-isip ng something special for me, yung hindi basta kung ano lang, hindi panyo, hindi baso, hindi damit. Spoiler alert lang yun, pero hindi ko pa binubuksan yung bigay niyang gift. Niregaluhan ko din siya ng perfume from SM. Alam kong magugustuhan niya yun. After ng date namin at exchange gift namin ng boyfriend ko, umuwi na kami. So nasa bahay na ako. Nakita ko si mama na may nakabalot din na gift at same wrapper kami. Same design, mas maliit lang sa akin konti. Ibibigay niya daw sa inaanak niyang si Patrice, 18 years old, same age kami. Necklace din daw yung binili niyang pangregalo pero fake, hindi siya real gold. Okay, no big deal. Hindi naman niya gagalawin yung sa akin. Pero I was wrong. Nilapag ko yung gift ni TJ sa table kasi sa December 25 ko pa planong buksan at isuot. Pagod ako sa gala namin kaya nakatulog ako agad. Hindi ko naman aakalain na that same day, ibibigay ni mama yung gift niya kay Patrice. Umalis siya around 4 p.m. para ibigay yung gift niya kay Patrice. Nagising ako around 10 p.m. Naalala ko bigla yung gift ko kaya lumabas ako ng room para kunin sa table. Nandun nga, pero nung hinawakan ko, parang mas malaki na siya. Hindi ito yung binigay ni TJ. Tumakbo ako agad papunta sa room ni mama. Tinawag ko pa si mama sa kwarto nila para tanungin kung nasaan yung ibibigay niyang gift kay Patrice. Wala na daw dahil naibigay na. Ay, naibigay ko na. Yan lang ang sabi niya. Sakto naman na nag-chat yung Patrice at nag-thank you siya kay mama sa gift. Sinend yung picture na binigay ni mama. Tita, thank you sa necklace po. Ang ganda. May picture pa. E di nagulat si mama kasi hindi naman daw yun ang binili niya. Kinuha ko agad yung cellphone ni mama para tignan. Alam kong yun yung gift ni TJ sa akin. Nainis ako kay mama kasi hindi naman lang dinouble check yung binigay niya. It was my gold necklace. Sumabog ako sa inis dahil kay mama. Sa kanya napunta ang real gold, sa akin napunta yung fake. Samantalang yung gold, nasa leeg na ni Patrice. Zero idea na hindi para sa kanya yun. Sinabi ni mama kay Patrice na wrong gift yon at sinabi pa kasing real gold yon. Mas lalong hindi na niya isosoli. Nag-reply si Patrice, tita, binigay nyo na po. Gift nyo na. Hindi na dapat binabawi. E di ayaw na ibalik ni Patrice yung necklace. Ayaw niya talagang ibigay. Bakit daw babawiin? Ikakabigay lang. Kahit anong pilit ni mama, ayaw niya talagang isoli. Si mamang pinapagalitan ko ngayon. Hanggang ngayon, sobrang naiinis pa rin ako sa kanya. Literal na nanginginig sa inis. Kasi hindi ko deserve yung nangyari. Pinapabayad ko nga sa kanya yung exact same necklace sa Marigold para mapalitan yung nawala. Pero ayaw niya talagang magbayad. Binato ko na lang sa kanya yung fake necklace sa sobrang inis ko kay mama. Yung panregalo niya sana kay Patrice, siya na ang sumuot, siya na ang bahala. Sobrang inis ko pa rin hanggang ngayon. Hindi ko akalaing ang pinaka-worst na mangyayari this December ay manggagaling mismo kay mama.